Ang Cebu-Bohol Bridge Project ay nananatiling malayo sa katotohanan ngayong 2025 dahil sa kakulangan ng isang mahalagang feasibility study, FS. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Kinilala ni Gobernador ng Bohol na si Erico Aristotle Aumentado ang iminungkahing Cebu-Bohol Expressway, na karaniwang tinutukoy bilang sa Bohol Bridge, ay malayo pa rin na matanto dahil kulang ito ng isang na-finalized na feasibility study. Ginawa ni Aumentado ang pahayag na ito sa panahon ng Regional Development Council, RDC, 7 reorganizational meeting noong Huwebes, August 28, na binibigyang diin na ang lahat ng mga pangunahing proyekto sa infrastruktura ay dapat magsimula sa isang uri na feasibility study. Ang Sub-Bohol Bridge, na naglalayong i-connecta ang Cebu at Bohol, ay malawak na itinuturing bilang isang pagbabagong anyo ng proyekto para sa koneksyon sa rehiyon, turismo, at kalakalan. Gayunpaman, halos isang dekada matapos ang pagpapakilala nito sa ilalim ng programa ng Build 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 ng dating Pangulong Rodrigo, Digong Roa Duterte, ang proyekto ay nasa papel pa rin at hindi pa sumulong. Sinabi ni Aumentado na ang kagawaran ng Public Works and Highways DPWH, bilang pangunahing ahensya para sa pambansang infrastruktura, ay dapat manguna sa proseso. Kung wala ang pangako ng DPWH na pondohan at pangasiwaan ang feasibility study, ang proyekto ng tulay ay hindi maaaring sumulong. Iminungkahi ni Aumentado na kung ang isang pribadong mamumuhunan ay sumali sa ilalim ng isang kasunduan sa Public-Private Partnership, PPP, at pondohan ang feasibility study, ang proyekto ay maaaring magpatuloy ng mas mabilis. Ang inisyatibo para sa Cebu at Bohol upang palakasin ang kanilang mga relasyon ay umaabot sa labas ng proyekto ng tulay. Binigyang diin din ni Aumentado ang patuloy na pakikipagtulungan kay Cebu Governor Pamela Barry Quatro upang maitaguyod ang isang sisterhood agreement sa pagitan ng dalawang lalawigan. Ang sisterhood, ipinaliwanag niya, ay magsisilbing balangkas para sa kooperasyon sa turismo, kalakalan, at pag-unlad ng infrastruktura. Ang mga talakayan sa pagitan ng dalawang gobernador na itinayo sa isang plano na unang iminungkahi sa panahon ng panunungkulan ng dating gobernador ng Cebu na si Gwendolyn Garcia. Si Barry Quatro kamakailan ay nagpahayag ng pag-optimize sa panahon ng isang press briefing na ang long-delayed Sub-Bohol Bridge ay maaari pa ring maisakatuparan. Binigyang diin niya na ang isang PPP scheme na katulad ng CCLEX ay ang pinakapraktikal na diskarte upang matiyak ang mabilis na konstruksyon at mabawasan ang pag-asa sa pagpopondo ng gobyerno. Nabanggit niya na ang iminungkahing 25 kilometrong tulay ay kasama sa listahan ng inaprubahan ng RDC ng mga proyekto sa infrastruktura ng prioridad. Gayunpaman, si Barry Quatro at Aumentado ay parehong kinikilala na kung wala ang isang FS, it will remain on the shelf. Sabi sa ulat, tinatansya ng mga engineer na ang proyekto ay nagkakahalaga sa pagitan ng 200 bilyon at 300 bilyong piso, na ginagawa itong isa sa pinakamahal na proyekto sa infrastruktura sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pinakamaikling ruta sa pagitan ng mga isla ay sumasaklaw sa humigit kumulang na 25 kilometro mula sa Cordova, Cebu hanggang Getafe, Bohol, na dumadaan sa Olango Island halos 3 beses ang haba ng umiiral na Cebu-Cordova Link Expressway. Ang Japan International Cooperation Agency ay nagsagawa ng isang komprehensibong pag-aaral ng mga pangangailangan sa infrastruktura ng Metro Cebu noong 2019, na kinikilala ang mga kagyat na proyekto na maaaring makapaghatid ng mas agarang benepisyo sa rehiyon.
Samantala, ang Department of Public Works and Highways DPWH, at ang Japan International Cooperation Agency JICA, ay nagtapos ng isang wrap-up meeting para sa ikalawang San Juanico Bridge, SSJB, na proyekto ng konstruksyon, na minarkahan ang pagkumpleto ng misyon ng paghahanap ng katotohanan ng JICA. Ang pulong ay nagsay ng pagtatapos ng mga aktibidad sa paghahanap ng katotohanan ng JICA at naihanda ang paraan para sa pagtatapos ng feasibility study ng proyekto. Naghahanda na ngayon ang DPWH upang makipag-ugnay sa Department of Economy, Planning, and Development (DepDev) para sa Investment Coordination Committee (ICC), kasunod ng pagsusumiti ng na-update na Interim Technical Report at Economic Analysis Worksheets ng JICA Study Team. Hiniling din ng DPWH ang JICA na magsumite ng isang draft na tuntunin ng Sanggunian, TOR, noong August 2025 para sa panloob na pagsusuri ng mga nauugnay na unit ng DPWH kabilang ang Bureau of Construction, Bureau of Design, Bids and Awards Committee, at Planning and Procurement Services. Ang misyon ng pre-appraisal ng JICA ay naka-schedule ngayong September 2025. Inaasahang may secure ang Environmental Compliance Certificate, ECC, ng proyekto ng September 2025, kasama ang pag-aproba ng Economic Development Council, EDC, na na-target ng November 2025, ang pag-sign sa pautang ay nakatakda para sa January 2026. Ang proyekto ng SSJB ay magpapatuloy sa 15 buwan ng detailed engineering design, na may mga gawaing sibil na inaasahang magsisimula sa 2028 at huling humigit kumulang na 32 buwan. Kasama sa saklaw ng proyekto ang pagtatayo ng isang bagong tulay, approach roads, at mga operasyon at mga maintenance facilities habang ang rehabilitasyon ng umiiral na tulay ng San Juanico ay hindi kasama sa yugtong ito. Ang isang pagtatasa ng istruktura ay isasagawa sa yugto ng disenyo, na may kagyat na pag-aayos na may prioritize batay sa mga rekomendasyon ng konsultant. Ang bagong disenyo ng tulay ay isasama ang mga advanced na teknolohiya ng Hapon, tulad ng Paint Life Extension Steel for Durability, Composite Slab Technology for faster construction and easier maintenance, and Seismic Isolation Bearings for earthquake resilience.